Nako, ano yun? Run, Barbie, run! Run! Mariel, run! Hello po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Narinig nyo naman siguro kahapon ang kwento ni Ate Mariel. Charot. Oo, part 1 yun ang kwento niya. Kung hindi nyo pa narinig, stop ka muna dyan dahil mabibitin ka talaga. Ang gawin mo, puntahan mo yung S4 hashtag 142 na kwento. Oo, kasi 143 ito eh. I love you, charot. So 142 ang hanapin ninyo, yun ang part 1 sa kwento ni Mariel na talaga namang run Barbie run. Oo, maiintindihan nyo kapag napanood nyo yung kwento kahapon. So panoorin nyo muna yun. At bago ka muna umalis, make sure naman na na-visit mo na ang Facebook page ng Shop in Style. Hanapin nyo na po Shop in Style sa Facebook. Pag-follow at syempre, abangan nyo na rin lagi ang pa-live ni Ma'am Rose dyan, pa-live selling niya dyan araw-araw. Napaka-good news po dahil si Ma'am Rose Puno Perez ay nandito sa Pilipinas. Hello ma'am, welcome back dito sa Philippines. At syempre, kapag nandito siya sa Pilipinas, on hand lahat ng mga products niya. Bit niya yan mula US of A. O, diba? So, mas madali na ang shipment dahil nandito siya sa Philippines ngayon. Hanggang August po yan. So, bilis-bilisan nyo na. Manood na kayo ng pa-live niya. At eto na nga! Nako, nakaalis na ba ang mga hindi pa nakapanood kahapon? O, malis muna. Ang mga nakapanood kahapon, eto na. Atin na pong dugtungan ang kwento ni Mariel. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Akala mo makakatakas ka? Sa sandaling yun, alam kong hindi na simpleng pagtakas ang laban ko. Isa na itong habulan ng buhay at kapahamakan. At ang tanong na lang ngayon ay hindi kung makakaalis ba ako, kundi kung mabubuhay pa ba ako pagkatapos nito. Nung makita ako si Adrian, ay hindi naman ako tumakbo agad, Mama Mia. Sobrang nashock ako. Natigilan ako. Parang hindi tumatalab ang mga paa ko sa lupa. Si Adrian ay nasa sasakyan lang. Nakatingin sa akin na para bang alam niya ang susunod kong mga galaw. Sumakay ka na. Malamig niyang sabi. Hindi yun utos, kundi isang babala. At sa tono pa lang niya, alam kong hindi na ito tungkol sa relasyon. Tungkol na ito sa pagmamay-ari niya sa pagkatao ko. Dahan-dahan na kong umatras. At dun, Mama Mia, inipon ko talaga ang lahat ng lakas ng loob na meron sa puso ko. Pagkatapos ay kumaripas ako ng takbo. Sa likod ko, naririnig ko ang makina ng sasakyan. Alam ko naman talaga na wala akong takas. Alam ko naman talaga na maaabutan din ako ni Adrian. Ano bang laban ng mga paa ko sa sasakyan niya? Hindi siya mabilis, Mama Mia. Parang hindi siya nagmamadali. Parang alam niyang makukuha niya rin ako. Ako naman ay kumaripas pa rin ako ng takbo. Kahit na wala akong kalaban-laban, ang nasa isip ko noon kung mamamatay ako, at least mamamatay akong lumalaban. Hanggang sa may biglang humarang sa kalsada. Si Marco. Mariel, dito! Para po kaming eksena sa isang pelikula. Hinila niya ako sa gilid ng daan. May van pala siyang nakahanda, Mama Mia. Halika, sumakay ka na. Paano si Adrian? Tumitig siya sa akin. Ano ba, magpapahuli ka ba sa kanya? Anong gusto mo? Iligtas mo pa siya sa mga taong humahabol sa kanya? Hindi mo na siya kayang iligtas, Mariel. At dun ako napasakay. Sa unang pagkakataon, Mama Mia,
iniwanan ko si Adrian. Tumakbo ako papunta sa bagong buhay ko. Akala ko noon, Mama Mia, na kapag nakaalis na ako sa lugar na yun, ay tuluyan na ring matatapos ang lahat ng bangungot sa buhay ko. Habang nasa biyahe kami, ay may iniabot si Marco sa akin na isang folder. Mga larawan yun, Mama Mia. Mga dokumento. At ang pangalan na paulit-ulit na nag-a-appear sa mga dokumentong yun, ay walang iba kundi ang totoong pangalan ni Adrian. Doon ko nalaman na hindi lang pala sugal ang ginagawa niya. Mas malalim, mas delikado. Isang network ng mga iligal na transaksyon. Hindi lang iligal na gamot. Hindi lang iligal na armas. Marami pa. At ako, Mama Mia, doon ko nalaman na kasali pala ako sa mga transaksyon na yun. Isa akong collateral. Kaya pala niya ako isinama dun sa probinsya. Dahil ang plano pala niya, Mama Mia, ay ang maging pinakamalaking supplier ng mga iligal sa probinsyang yun, habang nagtatago sa katauhan bilang boyfriend ko. Ginagamit ka niya para makalusot sa mga kausap niya. Ginagamit niya ang pangalan ng daddy mo. Sabi ni Marco. Parang sumabog noon ang dibdib ko. Hindi ako makapaniwala. Eto yung lalaking pinagkatiwalaan ko. Eto yung lalaking minahal ko ng gusto. Hindi pa kami nakakalayo, ay may isang sasakyang humarang sa amin. Hindi ko alam kung saan siya dumaan. Kung may shortcut ba, dahil wala naman akong kaalam-alam sa lugar na yon. Hindi ako sanay doon eh. Lumalabas lang naman ako ng bahay kapag namamalengke o kapag may inuutos siyang kailangan kong bilhin at puntahan. Kaya wala akong kaalam-alam kung saan siya dumaan, kung paano niya kami nahabol at naharang. Opo, Mama Mia. Si Adrian po ang bumaba sa sasakyang humarang sa amin. Lumabas siya mula dun sa loob ng sasakyan. Basang-basa siya. Hindi ko alam kung ulan ba ang dahilan. Hindi naman umuulan. At nakangiti siya. Akala mo talaga makakatakas ka, ha? Kala mo wala akong mga mata sa paligid? Kala mo hindi ko kabisado ang lugar na to? Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Pasalamat ka sa kanya. Lumala patuloy itong sitwasyon natin ngayon. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang nakakatakot na itsura ni Adrian. Ang mas nakakatakot pa, Mama Mia, ay may bitbit siya. May hawak siyang baril. Alam ko na ang hawak na yon ay hindi lisensyado. Base sa mga pinakita sa aking dokumento ni Marco, isa ata yun sa mga negosyo nila. Nasa gitna ako ng dalawang lalaki. Dalawang lalaki na magkaibang mundo din ang ibinibigay sa akin. Si Adrian, ang nakaraan ko, ang nagsadlak sa akin sa putik, ang nagsadlak sa akin sa lusak at totoong takot at kahirapan. Samantalang si Marco ay isang lalaking posibleng kaligtasan ko. Isang lalaking posibleng handa akong iligtas sa impyernong kinaroroonan ko. Halika dito, Mariel. Matigas na sigaw ni Adrian sa akin. Tumahimik si Marco. Kala mo ba, poprotektahan ka niya? Hindi ka niyan mapoprotektahan. Lampa yan eh. Dagdag pa ni Adrian.
Pero nagsalita si Marco, Mama Mia. Hindi ko man siya mapoprotektahan ng suntukan at barilan. Pero sigurado naman ako, Adrian, na hindi ko siya sasaktan. At doon ako napilitang pumili, Mama Mia. Tumakbo ako. Hindi papunta kay Adrian, kundi papunta sa kaligtasan ko. Papunta sa lugar na malayo sa kanilang lahat. Sa lugar na malayo kay Adrian, sa lugar na malayo kay Marco. Hindi pa ako nakakalayo nung biglang bumuhos ang malakas na ulan. Na para bang pati ang langit ay nakikisimpat siya sa pinagdadaanan ko. Na para bang pati ang langit ay nakikisabay sa takot na nararamdaman ko. Takbo lang ako ng takbo. Wala na akong pakialam kung nakapaa na ako o kung may sapin pang mga paa ko. Basta nasa isip ko na lang noon, kailangan kong makalayo sa lugar na yon. Hanggang sa may umaalingaw-ngaw na putok. Hindi ko alam kung saan nanggaling yon. Wala akong pakialam. Hindi ko alam kung sino ang tinamaan. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, naging selfish po ako. Mas inuna ko po ang kaligtasan ko kaysa sa ibang tao. Hindi ko na nga naisip na baka mapahamak si Marco ng dahil sa akin. Tumakbo ako hanggang sa may nakita akong gubat. Tumakbo ako sa gitna ng ulan, sa gitna ng putik, at sa gitna ng madulas na daan. Hanggang sa napdapa ako. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong tumatakbo. Hindi ko alam kung ilang minuto nang nagkanda sugat-sugat ang mga paa ko. Nung nadapa ako ay tsaka ako napalingon sa likuran ko. Wala na si Marco. Si Adrian ang nasa malayo. Nakatingin. Hindi naman siya tumatakbo. Parang wala naman siyang balak na habulin ako. Alam mo ba ang mukha niya noon, Mama Mia? Ay parang siya po ang nanalo. Nagising ako sa isang maliit na bahay. Isang matandang babae ang nag-alaga sa akin. Naku, Ining, alam mo ba ang nangyari sa'yo kagabi? Siguro, hindi mo nakita yung bangin sa lakas ng ulan. Nahulog ka sa bangin, Ining. Sabi niya. Pero alam kong hindi iyon aksidente, Mama Mia. Alam kong hindi aksidente ang pagkakahulog ko doon sa bangin. Ewan ko kung maniniwala kayo sa akin. Pero pakiramdam ko, tinulungan ako noon ni Marco. Pero wala siya. Wala akong alam kung buhay pa ba siya. Wala akong alam kung nasaan siya. Wala akong kaalam-alam kung makikita ko pa siya. Luminga-linga ako sa paligid. Hindi ko alam kung anong nakikita ko. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko. Naghahanap ba ako ng kaligtasan? Naghahanap ba ako ng takas? O hinahanap ko ba sa paligid si Adrian? Natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako dahil alam kong hindi pa siya tapos. Natatakot ako dahil alam kong kahit saan ako magpunta, pwede pa niya akong puntahan. Pwede pa niya akong harapin ulit. Nanay? May naghahanap po ba sa aking lalaki? Tanong ko. Wala naman, Ining. Wala naman akong narinig na naghahanap sa'yo. May iba po bang nakakaalam kung nasaan ako? Wala din. Wala pa akong pinagsabihan dahil hindi pa ako nakakalabas mula nung natagpuan kita kaninang madaling araw. Nanay, pwede po bang
walang makaalam na nandito ako sa bahay ninyo? Bakit, Ineng? May pinagtataguan ka ba? Yumuko ako. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag dun sa matanda ang sitwasyon ko. Naku, Ineng, huwag kang mag-alala. Sigurado tumakas ka sa mapangbugbog mong asawa, no? Ganon din ako dati. Tumakas din ako sa hayop na Arnolfo na yun. Huwag kang mag-alala, Ineng. Poprotektahan kita. Walang makakaalam na nandito ka. Wala ka bang ibang mapupuntahan? Wala ka bang mga magulang? Natahimik ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ko babalikan ang mga magulang ko sa sitwasyon na ito. Alam ko kasi, Mama Mia, na kahit may babalikan pa akong bahay, may babalikan pa akong pamilya, alam ko na posibleng madamay sila kapag nagkataon. Pero habang nakaupo ako sa maliit na bahay na pinagtaguan sa akin ng matandang babae, isang bagay lang ang hindi talaga matanggal-tanggal sa isip ko. Yung sulat ni Mommy. Umuwi ka na, anak. Yun ang huling bahagi ng sulat niya na paulit-ulit sa utak ko. Hanggang sa hindi ko na alam kung alin ang mas malakas. Ang hiya ko ba o ang pagod na nararamdaman ko? Mama Mia, ilang beses po akong nag-isip. Sa loob ng 2 taon, hinayaan kong kainin ang buong pagkatao ko ng isang maling pag-ibig. Pinaglaban ko ang isang maling pagmamahal, ang isang lalaking mapang-abuso, ang isang lalaking mapagmanipula. Pinaglaban ko at kinalimutan ko ang mga magulang ko para sa kanya. Napakasakit isipin na ginawa ko yun sa mga taong walang ibang ginawa kundi mahalin at arugain ako. Tapos ngayon, pati buong sarili ko, naibigay ko sa kanya. Hindi lang pera, hindi lang kayamanan, kundi pati puso't kaluluwa ko. Buong buo ng pagkatao ko na ibigay ko. Wala nang natira sa akin, Mama Mia, kundi ang sarili kong basag na pagkatao. At ang tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip ko, kung uuwi ako, madadamay ba ang mga magulang ko? Hanggang sa isang gabi, mga nasa 5 gabi na ako dun sa kubo ng matanda. Ineng, wala ka bang balak na magsumbong sa mga pulis? Doon ako nakaramdam ng takot, Mama Mia. Nakita ko yung itsura ng mga lalaking naglalabas-masok noon sa bahay na tinitirhan namin ni Adrian. Alam kong hindi sila basta-bastang mga lalaki. Alam kong mga halang ang kaluluwa nila. Alam kong kaya nilang kumitil ng buhay kung kinakailangan. Pero wala na akong pruweba tungkol sa mga pinaggagawa nila. Paano ako magsusumbong sa pulis kung ang tanging masasabi ko ay ang nakita ko? Paano nila ako paniniwalaan kung ni isang konkretong ebidensya ay wala ako? Naiwan ko kasi sa sasakyan yung mga dokumento na ibinigay sa akin noon ni Marco at pinakita niya sa akin. Hindi ko alam kung saan yun hahagilapin. Kung sana'y nasa mga kamay ko yun, siguradong may laban ako kahit papaano. Isang malaking sindikato ang kinabibilangan ni Adrian, alam ko. Hindi lang yun basta-basta na mga maliliit na smuggling, kundi malaki yun. Alam kong hindi lang si Adrian ang nasa likod noon, kundi mas marami pang mas nakakatakot na tao. Kaya nga natatakot si Adrian sa kanila, 'di ba? Kaya nga pati ako ginawa na niyang collateral. Pati ako ginawa na niyang pambayad. Kung hindi pa ako nakatakas, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Isang umaga, Mama Mia, nagpasya ako. Hindi naman biglaan. Hindi naman minamadaling pasya yun. Pero desisyon yun na hindi ko na kayang ipagpaliban.
Alam ko, wala akong ebidensyang maibibigay sa mga pulis. Wala akong ebidensya na maipakita sa kanila para patunayan ang mga ginawa at ginagawa ni Adrian. Pero isa lang ang alam ko, Mama Mia. May mapupuntahan ako. Merong mag-aaruga sa akin. Merong nagmamahal sa akin. Yun ay ang walang iba kundi ang mga magulang ko. Kaya napagdesisyonan ko, Mama Mia. Napagdesisyonan ko na siguro oras na para harapin ko sila. Oras na para harapin ko ang lahat ng pagkakasala ko sa kanila. Oras na humingi ng tawad. Hindi dahil matapang ako kundi dahil pagod na akong matakot. Nanay, maraming salamat po sa tulong ninyo. Meron po ba kayong contact number? Kapag nakauwi na ako sa amin, babalik ako. Tutulungan ko rin po kayo. Naku Ineng, huwag ka nang mag-abala pa. Hindi naman ako naghihirap eh. May kaya naman ako sa buhay. Kaya ko namang mabuhay ng mag-isa dahil may padala naman ang mga anak ko sa akin. Kahit na nanay, gusto pa rin kitang tulungan dahil iniligtas niyo po ang buhay ko. O siya sige, isusulat ko na lang ha. Mukhang wala kang dalang cellphone eh. Ngumiti ako sa kanya, Mama Mia. Pagkatapos ay inantay ko ang sulat na ibinigay niya sa akin kung saan nakalagay ang contact number niya. Naglakas loob akong lumabas ng bahay. Palingalinga pa ako. Naghahanap kung may nakasunod ba sa akin. Kung may mga matabang nakamasid sa akin. Nung nasigurado kong wala, ay tsaka na ako pumara ng jeep. Habang sumasakay ako ng jeep papuntang terminal ng bus, bawat tunog ng makina ay parang kabog ng dibdib ko, Mama Mia. Bawat tanaw ko sa paligid ay parang huling tingin ko sa buhay na pilit kong tinatakasan. Hindi ko alam kung hinahabol ba talaga ako, kung may humahabol ba sa akin o sarili ko lang. Sariling konsensya, sariling isip, sariling takot. Mama Mia, nung nakasakay na ako ng bus, ay dun ako nakahinga ng maluwag. Pakiramdam ko ay medyo malayo-layo na ako kay Adrian. Binigyan ako ng matanda ng perang pamsakay ko ng Roro papuntang Maynila. Medyo malayo talaga yung probinsyang pinagdalhan sa akin ni Adrian. Nung una akala ko lang, ang gusto niya ay makalayo kami sa mga magulang ko. Akala ko lang na ang gusto niya ay masolo niya ako. Na ang gusto niya ay makapag-umpisa kami ng buhay na magkasama at walang gumugulo sa aming dalawa. Ang hindi ko alam, tactics pala yun, Mama Mia. Kailangan ka palang ilayo ng manipulator mo sa mga taong nagbibigay halaga sa'yo. Nang sa ganun ay mas madali ka ng kanyang manipula. Mas madali ka niyang mapasunod sa mga gusto niya. At yun ang ginawa ni Adrian sa akin. Nung nakasakay na ako ng Roro ay lalo pang guminhawa ang paghinga ko. Excited na akong makarating. Nanginginig na ang mga palad at paa ko, Mama Mia. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Gusto ko nang makita ang mga magulang ko. Gusto ko nang mahanap ulit ang pagmamahal na matagal kong iniwanan para sa isang lalaking wala namang kakwenta-kwenta. Nung dumaong na nga po ang Roro, ay excited ako. Ilang sakay pa ng jeep bago ako makarating sa amin. Pagbukas ko ng gate ng bahay namin sa Maynila, ay hindi agad ako nakagalaw. Parang huminto ang mundo sa pagitan ng noon at ngayon. Mama Mia,
Pagkapasok ko ay nakita ko si Mommy. Nandun siya. Nakahawak sa bakal na rehas naming hagdan. Nakatingin sa akin na parang hindi siya makapaniwala. Na para bang hindi siya sigurado kung totoo ba ang nakikita niya. Pumayat ang mommy ko. Mas tumanda kaysa sa huli kong alaala sa kanya. Mukha siyang pagod na pagod sa buhay. At ako, basag na basag ang puso ko dahil alam ko, Mama Mia, ako ang may kagagawan kung bakit ganun na ang itsura ng mommy ko ngayon. Yung dating babae na sopistikada at elegante, yung dating babaeng tinitingala ng mga schoolmates at classmates niya tuwing may reunion. Ngayon ay tila tumanda ng ilang taon. Anak, mahina ngunit nananabik niyang sambit. Isang salita lang, pero parang bumigay ang lahat ng pader sa loob ko, Mama Mia. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Tumakbo ako at sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 2 taon, pakiramdam ko hindi ako tinulak palayo kundi sinalubong ako ng mga maiinit na yakap ng mommy ko. Halos hindi ko na maalala kung anong pakiramdam ng yakap ng isang ina. Yung yakap ni mommy, mainit, matagal, puno ng pagmamahal. Na para bang ayaw na niya akong pakawalan kahit saglit lang. Umiiyak siya habang hinahaplos ang likod ko. Ikaw nga Mariel, ang anak ko. Butit nagbalik ka na anak. Buhay ka. Ligtas ka anak. Paulit-ulit niyang sambit. Para bang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili niya na hindi siya nananaginip. Mama Mia, nung naririnig ko ang mga salitang yun mula kay Mommy, parang nag-guilty ako. Kasi para bang sa mga panaginip niya, ay nakita niya ulit ako. Nakasama niya ulit ako. Pero sa tuwing yayakapin niya ako ay nagigising siya. Kaya naman, parang tinatanong niya ng paulit-ulit ang sarili niya kung panaginip pa rin ba ito. Bigla namang lumabas si Daddy mula sa pintuan ng kanilang kwarto. Hindi siya agad lumapit. Tahimik lang siyang nakatayo sa may pinto na para bang hindi din makapaniwalang dumating nga ako. Akala ko galit noon si Daddy. Akala ko susumbatan niya ako. Yumuko ako, Mama Mia. Handa sa kung anumang isusumbat niya sa akin. Handa akong tanggapin lahat yun dahil alam ko namang pagkakamali ko ang lahat. Pero naglakad siya papalapit sa akin. Tapos hinawakan niya ang ulo ko. Nakauwi ka na sa wakas, Mariel. Walang sermon, walang tanong. Isang pahayag lang ng isang ama na tila pagod nang mawalan. At dun ako tuluyang gumuho, Mama Mia. Lumipas pa ang mga araw. Hindi nila ako pinilit magkwento. Actually, Mama Mia, nung unang araw na nakabalik ako sa silid ko, ay para po akong ipinanganak ulit. Namiss ko yung silid ko. Namiss ko yung malambot kong kama. Namiss ko yung mga designs ng kwarto ko na ako mismo ang nag-request sa mga magulang ko. Alam ko, Mama Mia, na kahit hindi nagtatanong ang mga magulang ko ay gusto nilang malaman kung anong nangyari sa akin sa loob ng 2 taon mula nung paglayas ko sa amin. Alam kong gusto nilang magtanong pero pinipigilan lang nila ang mga sarili nila. Kapag nasa hapagkainan kaming tatlo ay tahimik lang.
Pero yung tahimik, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Sa gabi, maririnig ko si mommy na umiiyak sa kusina. Si daddy naman ay laging nasa labas ng bahay, naninigarilyo ng matagal. Hindi ko alam, Mama Mia, kung nagdulot ba ng stress ang pag-uwi ko o ang hindi ko pagsasabi sa kanila ng totoo. Ako, parang hindi ko pa alam kung papaano muling mabuhay sa lugar na dati kong nilayasan at tinakasan. Minsan, tinitignan ko po ang sarili ko sa salamin. Sa totoo lang, hindi ko na makilala ang babaeng nakatitig pabalik sa akin. Hindi ko na alam kung saan siya. Yung babaeng dati naman ay laging masayahin kapag nakatingin sa salamin. Ang nakaharap na kasi sa akin ngayon ay isang babaeng punong-puno ng pagsisisi, guilt at hiya sa kanyang sarili. Isang gabi, may dumating na sobre. Walang pangalan, walang return address. Tulad nung pagpapadala ni Mami sa akin ng sulat noon, tanging pangalan ko lang ang nasa labas ng sobre. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang nasa loob ng sobre. Letratong nakatupi, Mama Mia. Nung buksan ko ang letrato, nakita kong ako yun. Kinuhanan ng palihim sa harap ng bahay namin. Yung kuha na alam ko kamakailan lang dahil yun. Yung damit na yun ang suot ko 2 araw lang ang nakakalipas. At sa likod ng letrato na yun ay may nakasulat. Isang mensahe. Naka-bold at caps lock letters pa, Mama Mia. Hindi pa tayo tapos. Nanlamig ako dahil malinaw ang ibig sabihin nun. Alam niyang nakabalik na ako sa mga magulang ko. Alam ni Adrian na nasa bahay na ako ng parents ko. Natatakot ako noon, Mama Mia. Simula nung matanggap ko ang letratong yun ay hindi na ako mapalagay. Laging may sasakyan sa tapat ng bahay namin. May lalaking hindi ko kilala na nakatayo sa kanto na hindi gumagalaw ng matagal. Naka-dark shades pa siya na nakaharap sa aming bahay pero hindi ko alam kung bahay ba talaga namin ang tinitignan. Minsan, may mga tunog ng motor sa gabi na laging bumabalik-balik. Nangamba na ako noon, hindi lang para sa buhay ko, hindi lang para sa sarili kong kaligtasan, kundi para na rin sa mga magulang ko. Kaya kahit na medyo natatakot ako, naglakas loob akong magsabi kay Daddy. Tumahimik lang siya, Mama Mia. Pero kinabukasan, may nakita akong baril sa drawer ng cabinet ng kwarto nila. Hindi niya sinabi pero handa siya. At doon ko naintindihan na hindi lang talaga ako ang takot, kundi pati na ang pamilya ko. Mama Mia, kumuha din ng security guard si Daddy. Although meron namang security guard dun sa village namin. Pero ang security guard na yon ay hindi naman laging naka-duty. May day off po. Isang gabi, sakto naman na day off ng security guard. Hindi ko alam kung talagang binantayan nila, sinakto nila. Pero biglang may nag-doorbell sa labas ng bahay. Paulit-ulit ang doorbell na yon, napaka-persistent, na para bang nagmamadali. Mama Mia, takot na takot ako noon. Daddy, wag niyo na lang pong buksan. Tumawag na lang tayo ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Ako na magbubukas ng gate. Mama Mia, medyo nakampante ako nung nagbukas ng ilaw ang mga kapitbahay na malapit lang sa amin.
Pagbukas ni Daddy ay isang lalaking duguan ng bisig ang bumungad sa kanya. Walang iba kundi si Marco, Mama Mia. Hindi kayo ligtas dito, sir. Agad niyang sabi. Napatingin ako sa kanya habang hawak pa rin ang cellphone ko dahil tatawag pa lang sana ako ng pulis. At sa isang iglap, bumalik lahat ng mga masasamang alaala sa isipan ko. Si Marco. Siya yung lalaking unang tumulong sa akin noon. Siya yung lalaking paulit-ulit na nangumbinsi sa akin na takasan na si Adrian noon. Pero ngayon, bakit siya nandito sa bahay namin? At bakit siya duguan? Mama Mia, dinala namin si Marco sa loob ng bahay. Doon sa pinakatagong parte ng bahay namin. Doon niya inilatag ang lahat. Kinuha niya yung cellphone niya na nasa kanyang bulsa. Mama Mia, may binuksan siyang files. Pinakita niya kay Daddy. Ako naman ay sumisilip-silip lang. Pero ang nakita ko ay mga dokumento. Hindi ko man mabasa dahil medyo malayo ako pero alam ko na kung ano ang mga dokumentong yun. Yun ang kopya ng mga dokumentong pinakita sa akin noon ni Marco nung tinulungan niya akong makatakas kay Adrian. Mga larawan, mga pangalan. At doon namin nalaman na hindi lang si Adrian ang sangkot doon sa iligal na negosyo na yun. May mga grupo. May mga iba't ibang pangalan. Mga pangalan na hindi ko kilala. Mga pangalan na pamilyar, Mama Mia. Tapos nakita ko na naman ulit ang larawan ko. Ang pangalan ko. Mama Mia, nanigas ako doon. Daddy, ginamit niya ako. Hindi pala niya ako niligawan dahil mahal niya ako. Hindi pala niya ako ginawang karelasyon dahil gusto niyang bumuo ng buhay kasama ako. Kundi kasangkapan lang ako sa negosyong ito. Tumango si Marco. Oo. At kung hindi ka pa nakatakas, ikaw sana ang ipambabayad nila. Ikaw. Tapos, ipaparansam ka sa mga magulang mo. Yun ang narinig ko. Parang sumabog ang mundo ko, Mama Mia. Nalaman ko na si Marco ay hindi pala tunay na seaman. Yun lang pala ang palabas niya. At hindi pala sila tunay na magkadugo nitong si Adrian, Mama Mia. Ang siste pala, si Marco ay isa sa mga nag-iimbestiga sa kanilang grupo. Kinalakal niya ang lahat ng tungkol sa pamilya ni Adrian. Nalaman niya, Mama Mia, na matagal nang lumaya si Adrian sa mga magulang niya. 15 years old pa lang si Adrian nung umalis na siya dahil napasama sa mga maling barkada. At nalaman din ni Marco na hindi close si Adrian sa kahit na sino man ng mga kamag-anak niya. Yun ang nakitang paraan ni Marco para makapasok sa buhay ni Adrian. Oo, para siyang naging asset o naging agent, Mama Mia. Nagpakilala siya kay Adrian bilang malayong kamag-anak. Naniwala naman si Adrian dahil kilala niya ang mga magulang ni Adrian. Hindi alam ni Adrian na ni-research lang yun ni Marco para malaman niya ang lahat tungkol sa buhay ni Adrian. Naniwala si Adrian na magpinsan sila kahit hindi. At eto na ang paghuli natin sa kanila. Natin? Anong natin? Bakit natin? Bakit kasama ako? Gagamitin ka ulit. Gagamitin ka ulit ni Adrian para makatakas siya. Ano? Napahawak ako sa ulo ko. Parang bumalik ang lahat ng sakit. Lahat ng alaala. Lahat ng pagkakamali.
Pero ngayon, hindi na ako ang parehong babae. Hindi na ako sunod-sunuran, Mama Mia. Hindi na ako yung parehong si Mariel. Kung gusto nating matapos to, kailangan mong humarap sa kanya, sabi ni Marco. Nanlamig ako, pero tumango ako. Hindi na ako tatakbo, Mama Mia. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako tatakas. Inilatag ni Marco ang plano niya. Nung una ay umayaw pa ang daddy ko. Ang sabi niya, baka ikapahamak ko raw yun, Mama Mia. Ang sabi niya, ayaw niyang ilagay sa peligro ang buhay ko. Pero sir, eto lang po talaga ang natatanging paraan. Eto lang ang paraan para makalayo na tayo. Para matapos na ang lahat ng gulong ito. Hindi niya kayo tatantanan. Hindi niya hahayaang makawala sa kanyang mga palad si Mariel. Dahil si Mariel lang ang takas niya mula sa sindikatong yun. Si Mariel ang kailangan. Ano? Napakagago naman pala talaga ng taong yun. Opo, sir. Gago talaga yung taong yun. Wala talaga yung sinasanto. Kaya kung gusto natin na matapos na talaga ang lahat ng to, kailangan na natin naharapin siya. Pero siguraduhin mong ligtas ang anak ko. Opo, sisiguraduhin ko po. Mama Mia, inilatag na nga ni Marco ang plano. Kasabay noon ay may kumukontak din sa amin na mga pulis. Pero hindi kami nagkita-kita ng mga pulis. Dahil alam ni Marco na tuso ang mga kagrupo ni Adrian. Baka matunugan nila, Mama Mia. Matunugan nila na may koneksyon kami sa mga pulis at mabulilyaso ang lahat. Hanggang sa sinabi na nga ni Marco sa akin kung saan ang muling paghaharap namin ni Adrian. Sa isang warehouse, Mama Mia. Warehouse sa may probinsya. Takot na takot ako noon sa totoo lang. Hindi ko alam kung mananatili ba akong buhay pagkatapos ng lahat ng yun. Pero tinatagan ko ang sarili ko. Sinabi ko na lang sa sarili ko na hindi ko to ginagawa para sa akin, kundi para sa mga magulang ko. Sa mga magulang ko na minahal ako ng buong buo. Sa mga magulang ko na nilagay ko sa sitwasyong ito. Mama Mia, hindi lamang malamig ang warehouse. Para itong lugar na pinatuyuan ng lahat ng pag-asa. Bawat hakbang ko papapasok ay may kasamang bigat na parang may humihila sa akin pabalik. Sa gitna ng malawak na espasyong yun ay nakita ko siya. Si Adrian. Nakatayo, nakatingin, na para bang matagal na niya akong hinihintay. Hindi lang ng ilang araw kundi ng buong buhay. Alam kong darating ka, sabi niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya galit. Mas masahol pa dahil kalmadong-kalmado siya. Yung klase ng kalmadong kahit hindi mo mababasa, ay alam mong may nakahandang plano sa likod ng bawat salita. Sa likod niya, Mama Mia, ay may 2 lalaki. Parehong nakaalerto ang pwesto. Parehong hindi kumikilos na parabang mga statwa. Parang bantay ng isang bagay na hindi ko pa naintindihan. Sa gilid ko ay nandoon si Marco. Tahimik. Pero ramdam ko ang tensyon sa kanya. Na parang isang pisi na kahit isang maling galaw lang
ay mapipigtas yun. Puputok. Alam mo, hindi mo kailangan gawin to, Mariel. Mahinang sabi sa akin ni Marco. Hindi ako sumagot. Dahil alam ko, Mama Mia, hindi ito tungkol sa kailangan o hindi ko iyong gawin. Tungkol ito sa hindi na pagkakaroon ng kahit na ano pa mang choice. Nakatayo lang ako doon. Hindi ako gumagalaw. Hanggang sa unti-unti ay gumalaw si Adrian. Lumapit sa akin ng dahan-dahan. Walang pagmamadali, Mama Mia. Na para bang alam niyang kahit na anong oras niya tapusin ito, ay nasa kanya pa rin ang lahat ng kontrol. Mariel, halika na. Bumalik ka na sa akin. Umuwi na tayo. Sabi niya. Napangiti siya, Mama Mia. Isang ngiting parang may kasamang pag-aari. Hindi ka naman nababagay sa mundo ng mga magulang mo eh. Tapos tumingin siya kay Marco. At mas lalong hindi ka nababagay dito sa pinsan kong ito. Napabuntong hininga ko. Hanggang sa mga pagkakataon na yun ay naniniwala pa rin siya na pinsan niya si Marco. Biglang nagbago ang hangin sa loob ng warehouse. Parang lumamig palalo. Hindi ka na pwedeng bumalik sa pamilya mo na parang walang nangyari. May utang ka pa rin naman sa akin, Mariel. Doon ako napatigil. Utang? Ano bang utang ko sa kanya? Kung tutusin, siya itong may malaking pagkakautang sa akin. Pero yung salitang utang, Mama Mia, yun na naman. Na para bang paulit-ulit na sumpa iyon sa buhay ko mula nung dumating si Adrian. Anong utang? Anong utang sinasabi mo? Tanong ko. Tumahimik si Adrian ng ilang segundo. Tapos, mabigat na huminga. Nakalimutan mo na ba, mahal? Utang mo sa akin kung bakit ka masaya. Utang mo sa akin kung bakit naranasan mo kung paano lumigaya ang isang babae sa piling ng isang lalaki. Napailing ako. Lumigaya? Totoong kaligayahan ba talaga yun? Sinira mo ang buhay ko, Adrian. Ano? Sinira ko ba talaga ang buhay mo? Bakit halos mapigtas-pigtas na ang boses mo sa kakaungol tuwing pinapaligaya kita sa kama? Bakit parang hindi ka naman umaalis noon? Kahit pa nakikita mong wala ka namang kinabukasan sa akin. Yun ay dahil mahal mo ko. Yun ay dahil masaya ka sa akin. Kaya magpasalamat ka. Magpasalamat ka na sumaya ka. At isa pa, Mariel, siguro naman ngayon alam mo na kung ano ang trabaho ko, di ba? Marami na akong pera. Marami na akong lakas. Mabibigyan na kita ng tamang direksyon sa buhay mo. Mas lumapit siya sa akin. Gagawin kitang buhay muli. Tignan mo nga oh. Wala nang ka-glow-glow ang skin mo. Mukhang kailangan mo na ng dilig ko. Mama Mia, sa totoo lang, naiinsulto ako sa bawat salitang lumalabas sa bibig noon ni Adrian. Gustong-gusto ko na siyang sampalin. Gustong-gusto ko na siyang sipain. Kumirot ng kumirot ang dibdib ko. Hindi dahil totoo yung mga sinasabi niya, kundi dahil sa kung paano niya ito sinasabi na para bang yun talagang katotohanan. Na para bang naging maligaya talaga ako sa piling niya.
Binalikan ko lahat ng alaala namin sa utak ko. Siguro may parte sa akin na lumigaya din naman kahit papaano. Pero kulang na kulang ang ligayang yun kumpara sa paninira niya sa buhay ko. At Mama Mia, habang tinitignan ko si Adrian, hindi ko na talaga siya kilala. Parang naniniwala po talaga siya sa lahat ng kasinungalingan niya. At yun yata ang pinakamahirap sa lahat. Yun bang naniniwala ka na sa kasinungalingan mo dahil sa galing mong magsinungaling? Mama Mia, nakarinig ako ng isang sirena. Malayo pa pero papalapit na. Doon biglang napatingin si Marco sa akin. Isang tingin na tila ba nagsasabing oras na. Si Adrian ay napangisi. Akala mo yun lang? Lumapit ang mga lalaki niya. Pero huli na, Mama Mia. Dahil sa labas ng warehouse, naririnig ko na at alam ko na gumugulong na ang mga sasakyan. Hindi isa, hindi dalawa, kundi maraming sasakyan. Marco, anong ginawa mo? Sigaw ni Adrian. Hindi sumagot si Marco. Anong ginawa mo? Ulit na tanong ni Adrian. Tinatapos ko lang ang laro mo, Adrian. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, nawala ang ngiti ni Adrian. Agad akong umatras. Nagpunta ako sa pinakamalayo na parte ng warehouse na yon. Hanggang sa nagkagulo na, may mga armadong mga pulis na pumasok dun sa warehouse. Mama Mia, ako ay nanahimik lang talaga. Hindi ako sumigaw. Hindi ako halos gumalaw. Si Adrian naman noon ay sumisigaw na. Nawala na yung pagkakalmado niya kanina. Hindi na niya kontrolado ang mga sitwasyon. Hindi ninyo ako makukuha ng buhay, sabi niya tapos sunod-sunod siyang nagmura. Nagsisisigaw siya sa pagmumura, Mama Mia. Pero ang dating hari-harian ng sarili niyang mundo ay unti-unting nawawalan ng trono. Mama Mia, hindi lang isang dosenang pulis ang nandoon. Marami. Pumasok sila isa-isa. Maingat ang kanilang mga kilos pero mabilis. May nagsisigawan sa likod. Doon ko napagtanto na hindi lang pala dalawang lalaki ang kasama noon ni Adrian sa warehouse. Marami pa pala sila, Mama Mia. May mga nagtatakbuhan. May mga kamay na gumagalaw. At si Adrian sinubukan niyang tumakbo. Pero hinarang siya ni Marco. Dalawang lalaking nagkatitigan. Isang segundo, isang laban na hindi na kailangan ng baril. Anong ginawa mo, Marco? Di ba sabi mo sa akin, mas matimbang ang dugo kaysa dyan sa pagmamahal at atraksyon mo dyan sa babaeng yan? Tama ka nga siguro, Adrian. Mas matimbang nga siguro ang dugo. Pero ang problema, hindi naman tayo magkadugo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi kita kadugo, Adrian. Isa akong pulis na nagmamanman sa inyo. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay biglang inagaw ni Adrian yung baril na nasa tagiliran noon ni Marco na nakita niya bigla. Nag-agawan sila. Sa huli, Mama Mia, ay natapon yung baril. Kaya mano-mano silang nagsuntukan. Sa pagkakataong yun, hindi si Marco ang bumagsak.
kundi si Adrian. Nung mahuli na si Adrian ng mga pulis, pati na rin yung mga taong nagsubok na tumakas, ay tumahimik bigla ang paligid. Napakatahimik. Parang pagkatapos ng lindol ay biglang tumigil ang mundo. Nakatayo ako. Hindi umiiyak, hindi rin naman tumatawa. Parang walang emosyon. Parang naubos na lahat. Lumapit si mommy at daddy na kasama ko. Hinawakan ako. Tapos na sa wakas, anak. Pabulong na sabi ni mommy. Pero hindi ako sumagot. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam kung paano ang maramdaman ko sa salitang tapos na. Siguro kasi kapag sanay na ang katawan mo sa gulo, ang katahimikan ay tila nakakatakot din pala, Mama Mia. Lumipas ang mga araw. Tahimik. Masyadong tahimik ang buhay ko. Hindi ako nasanay na ganoon, Mama Mia. Hindi ako nasanay na tahimik ang buhay. Wala na si Marco. Hindi na siya sumama sa amin pabalik ng Maynila. Hindi na rin naman siya nagpaalam, Mama Mia. Parang isang hangin lang na dumaan sa gitna ng pinakamadilim na gabi sa buhay ko. Pero may iniwanan siya. Isang sobre. Isang simpleng puting papel. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko yon. Mariel, kapag binabasa mo to, ibig sabihin, tunay ka ng ligtas. Totoong ligtas ka na at makakahinga ka na ng maluwag. Hindi ko alam kung anong kapalit nito para sa akin. Pero alam ko kung bakit ko ginawa to. Hindi lang dahil trabaho ko to at misyon ko to bilang isang pulis. Kundi dahil minsan sa buhay, may mga taong kailangang mawala para gumanda ang mundo ng iba. Paalam, Mariel. Mabuhay ka ng masaya. Bumawi ka sa mga magulang mo. Marco. Mama Mia, kinuyos ko yung papel sa kamay ko. Parang gusto kong pigilan ang pagkawala niya. Parang gusto kong pigilan ang paglayo niya sa akin. Pero wala na. Wala na siyang babalikang eksena sa buhay ko. At dun ko naintindihan. Hindi lahat ng tumutulong ay nananatili kapag tapos na silang tumulong. May mga taong dumadaan lang sa buhay mo para hilahin ka papalabas sa napakalaking bangungot. Tapos iiwanan ka sa liwanag na hindi ka pa sanay. Mama Mia, dun ko napagtanto. Ilang beses ko ring tinanong noon sa sarili ko, kung may alam pala si Marco bakit hindi siya tumawag ng pulis para iligtas ako, para makatakas ako. Yun pala, siya yung pulis. Yun pala, hindi pa sapat yung mga ebidensya. Yun pala, Mama Mia. All along, binabantayan pala niya ako. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti akong bumalik sa sarili ko. Hindi naman mabilis. Hindi naging maganda agad ang pakiramdam ko. May mga araw na tahimik talaga akong umiiyak. May mga gabi na binabangungot pa rin ako. Pero sa bawat araw, may isang bagay na unti-unting bumabalik. Yung dating ako. Mama Mia, pinatingnan din ako ng mama ko sa isang doktor. Para daw ma-process yung trauma na pinagdaanan ko sa piling ni Adrian. Para ma-process ko yung pagmamanipulate niya sa akin. Unti-unti, hindi na ako yung babaeng madaling kontrolin. Hindi na ako yung babaeng madaling maniwala sa mga matatamis na salita. Hindi na ako yung babaeng nakadepende sa maling pagmamahal. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon,
Hindi ko na hinahanap si Adrian sa bawat anino na nakakasalubong ko. Hindi ko na rin hinintay na bumalik si Marco, lalo pa Mama Mia, nung nalaman ko ang katotohanan. Si Marco pala ay may pamilya sa Visayas. May asawa at mga anak. Mali din pala ang pagmamahal na inilaan ko para sa kanya. Kaya dun ko naisip na hindi ko na dapat hinahabol pa ang mga taong umalis. Ang dapat kong gawin ay mag-focus sa sarili ko. Hanapin ang sariling direksyon ng buhay ko. At dun ko natutunan ang pinakamasakit pero pinakamahalagang aral. Hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipinaglalaban. Yung iba, dapat mong tapusin. At ang pinakamahalaga, mawala man ang lahat sa buhay mo, mawala man lahat ng taong nagsasabing mahal ka, basta wag lang mawawala ang sarili mo. Dahil pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok, ang tanging maiiwan mong kakampi ay ang iyong sarili. Hanggang dito na lamang Mama Mia at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Mariel. Naku, alam mo minsan, mas nakakatakot pa yung mga taong manipulator kaysa sa mga mumo o mga multo, hindi ba? Nakakatakot yung mga taong kaya kang paniwalain na sila ay nagpapahalaga sa'yo, sila ay nagmamahal sa'yo, na kaya kang paniwalain na wala ka nang makikitang katulad nila, na wala ka nang mahahanap na mga taong magmamahal sa'yo ng totoo, kundi sila lang. Nakakatakot yun. Anyways, ang kwento naman talaga itong ni Mariel ay talagang nakakapanindig balahibo. Kakaiba sa lahat ng kwentong nabasa natin dito sa ating programa. Well, congratulations Mariel dahil sa wakas nakatakas ka na rin sa manipulator mong ex. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, lalo na yung mga kabataan, nako, eto ay isang leksyon na makinig kayo sa mga magulang ninyo. 'Di ba? Yun ding pagkamatay ni Bobet at ni Divine, yung mga batang atleta, yun din talaga ay parang sa atin na parang pagbubukas ng mga mata natin na may mga dahilan kung bakit hindi tayo pinapayagan ng ating mga magulang na mag-outing kasama ang friends, sama mga barkada, 'di ba? Kasi hindi lahat ng mga tao sa ating paligid ay mapagkakatiwalaan. Yung iba magaling lang magpanggap. Yung iba tayo ay parang ang tawag diyan, parang inaano lang tayo, kinokondisyon lang tayo na mabait sila, pero ang totoo, may mga hidden agenda, may mga ganon. So sana makinig tayo sa ating mga magulang. Maraming salamat Mariel sa pagbabahagi mo ng nakakapanindig balahibo at nakakapanginiglaman mong kwento. Thank you very much sa tiwala at syempre sa mga nanonood o mga nakikinig ngayon, please do like and subscribe to this channel at syempre i-like nyo na rin at i-share ang video na to para marami ang maabot. At syempre kapag inabot mo itong kwento na ito, alam ko napanood mo na yung kahapon, yung S4 #142. Ito naman ay S4 #I love you. #143. Ganun. Anyways, bago tayo tuluyang magpaalam dahil medyo malatnangin yung Mama Mia kasi nga naman, sunod-sunod, 'di ba? Sunod-sunod ang ating kwento. Tignan mo itong damit ko. Ito pa yung damit ko nung Lunes. So, ibig sabihin, 4 recordings in 1 day ang ginawa ko. So, grabe naman talagang pagsusumikap ng Mama Mia na yarn. Anyways, hello muna ako. Bakit YouTube Music ang na-open ko? Hello muna ako sa atin pong mga kasuking mga members. And yes, binabasa ko o nire-record ko ang kwentong ito, yung kwento from Monday until today ay Thursday po. Oo, what day is today? June 18. June 18. Kahit na June 25 na ngayon. Anyways, hello sa inyo mga kasuki natin, ating mga members po. Hello sa pinakauna nating member na si Freaky. Hi, Freaky! Maraming salamat sa iyo at syempre sa isang taon na rin nating member na si Mila Raduban. Kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, hi. Maria Elena Aves, Macdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco,
Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Ernesto Boyce, si Freaky, hello ulit, kay Rosel Macdolor at syempre kay Pepe Macaranas. Maraming salamat sa panonood at syempre sa pagtangkilik palagi nitong ating mga programa at ating mga kwento. Thank you naman talaga sa inyo. Ayun. Hello din ako kay Nancy Asperas, maraming salamat. Hello din kay Abigail Baruzo, kay Vilma Carganilla. Hello din kay Hamda Calido. Maraming salamat ulit kay Jenison Soriano. Hello din kay Alcura Ukit. Maraming salamat din kay Fredeline Balao, kay Charlene Baclohan, Joe Ansar. Hi Joe Ansar. Aika Ziandres. Maraming salamat Christina Season. Hello din ako kay Aksa Heliana. Hello din kay Sally Buma, kay Janine, kay Inconsigna Monralban, maraming salamat, kay Ernesto Lapas, Leonida Ramirez, all the way from Europe. Hello din ako kay Annabel Manib, maraming salamat, at kay 28, hello sa inyo. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, maraming salamat po sa tiwala at pagmamahal at syempre sa walang sawang suporta. Kung kayo ay may sariling kwento ng inyong buhay na nais nyo pong ibahagi sa ating programa, all you have to do is to email that to us, mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam po, mag-ingat kayo. Mwah! Love you. Bye. Amping.